assuming that they were grouping together for the most part. Siguro kaya lang naging mahirap sa akin yung Cho ay dahil sa fact na nalalayo-layo sila because of the Zas. Hindi nila masyadong napapakinabangan yung space na possibly kayang ibigay ng isang Cho in the XP. Honestly, dalawang reason na lang yung nakita ko kanina bakit maganda yung show. Parang flicker kick na lang siya sa mga objectives like Lord, Turtle. Tapos faster rotation from XP. Pero even then, he was up against a Grok. So hindi talaga na-utilize na maayos yung show dito ng TNC. But this is something that they can actually fix in the drafting phase for game number 2. By the way, trivia lang, yun na lang ang di napipili sa MPLPH if I'm not mistaken. So nakakaingit yung MPL ID kasi nag-yin na sila. And again, yin na lang ang hindi pa nakikita sa pick. Naban na siya one time, yung S8. Season 8, next play Evo's versus Onyx yun. Naban na siya one time, and di na siya pakita ulit. Ayun lang. Ayun lang. Yun lang. Matilda open. Ayun, Matilda. nalungkot ako para kay Yin eh. Kaya nga eh. Ayun lang. Ayun lang. Ngayon ko lang nagets. Okay, Okay lang yan, moving Auntie. forward. Okay lang yan. Omsim, sige, okay lang. Matilda, At least Vexana, Tig. Next time, magdi-disclaimer kami. Hirap. May disclaimer kami. Pani, joke lang. Nolan. Dami pang open para sa TNC Protein dito. Nolan. Matilda, Nolan. Tig, Vexana. Pwede rin yung, actually, pwede nga rin yung Matilda rin. Oh. But I think Nolan yung pinaka-viable. Unless kung gusto nila ko rin yung Julian. Yeah. Yung Roger nawala eh, no? As in, totally, no? Zero visibility. You know what? Disregard na natin. Parang lahat ng teams Grabe. Namiss ko tuloy si Burrito, yung kumakalmot lang. Nolan. wala nang kakalmot, unfortunately. Nolan. At ang mangyayari na lang, yung Nolan. Eto, men, Nolan is an ultra-promoted island. na to. Ultra-promoted na. Naalala mo, di ba? 2 weeks ago, pinag-uusapan natin, paabante ng paabante. Ayan Ayan, na. first pick na. First pick. Nolan is an island. Yeah, kung hindi nyo pa po alam mga naging adjustment sa isang Nolan, yung ultimate na isang Nolan, nagkaroon ng 30% slow mechanic for 3 seconds if I remember correctly. So definitely kapag kinast yung ultimate, medyo mabavacuum in ka pa. Yeah. And di ba yung rift ni Nolan on its own, nabavacuum in ka na. So medyo naging mas malagkit palalo yung hero na yun. Ooh, Arlot. Okay, this is Ito na. nice. I mean, yung Harit medyo nakakatakot versus Nolan. I mean, ikaw yung matatakot kapag kalabong may Nolan kasi kaya ka i-burst yan. But with the Arlot, may maganda kang protection. Nakaka-battle din yan kung ikaw yung Nolan. Winawasiwas ka bigla. And also, kayang i-close yung gap. And enough din yung kanyang damage. Ang concern lang dito is anong emblem at anong item build-up yung gagawin dito ni Kasi hindi Ryota. na basic common Kasi emblem. hindi na siya binibasic common emblem dahil wala nang mana ang Arlot. Baka tank. Tank Yeah, or may nagsabi sa akin fighter. tank, may nagsasabi na maganda rin daw yung assassin. So I'm not really sure. Yung, Yeah. yung ano kasi yung common emblem may HP din eh. Yep. HP, adaptive attack, tsaka yung hybrid regen. So, nagkaroon nga ng time noon. Tapos first build po sa Arlot ng mga panahong yun, yung Thunderbolt. Thunderbolt recta. Pero pwede naman bumalik sa flap easy build na ang nirarush niya is yung Fury Hammer, Quick Switch. Ooh! Okay. I remember it. I remember bad memories. I remember a diversion into the Lord. Pero okay lang, naka-Nolan naman si Kize. Hindi naman. Oh, parang ano to eh, kung gaano ka komportable in terms of heroes, I feel like that is the scenario for you. Speaking of comfortability, Harit ang madalas na ginagamit ni Jome. This is his most used hero for the season. Mataas ang kanyang KDA, decent GPM. There's nothing that you would ask for more coming in from this player except to get this win para sa playoffs. Yeah, and with this lingang ilalak in dito ni Andoryu, even though the Julian is open, they decide to go with the lane kasi tingin ko alam din nila. Kasi may Louis. Kasi may Louis. Tsaka, naka-link kasi sila. Sabi din ni, Ling Roger yun, Ling Roger. Sabi ni Andorio, I remember bad memories too. Pero ang bad memories nun kay Demon Kite. Oo. Tinitibis sa purple buff. Anong gusto mong gawin kung ikaw yung link, di ba? Tapos twice ginawa yung sa likod Oo. ng purple buff na boss. Oo, ayan o, ayan. Shoutout kay Auntie Yanara. Hello po. Ikaw yan. Hello po. Ay, ako ba yun? Ikaw yan. Di ba? Sino naman to? Shoutout sa mga tropa ni Kuya. Chakno. Chak. The Living Legend. Yes. Tama, di ba? Tama Nasaan naman, yan? hindi ka naman mali. O, ito pa. Hall Chakno of pa rin. Legends, di ba? Ay, my Ay! 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 Puso Boss, itaw. boss, baka may umabang sedyo sa labas nasa kabilang buwan. Hindi ka naman nakapangan dun, boss. Pero ano lang. Kunwari. Sino yun? Ayan. Kawawa naman yung mga kakaibigan niya sa inyo. I-flex nyo lang yung mga tropa nyo na may mga Ay. picture na ayaw ipakita sa Sokmed. Tara. Yun na yun. Minotaur. Minotaur. Minotaur Lolita. Parang ano kasi, Ubusan ng magkakaubusan lang to ng roamer eh. Yung Peleric kasi may Louie. Yung Minotaur kasi ayaw mo lang na setup. Yung Tig, ginamit May kanina. Johet, no? Yung Joed Matilda yung nakikita ko. May Johet Ruby. Open for Chakno. Unless Show gusto niya also maggatot. open. Unless gusto niya maggatot, pwede rin naman. Di naman natin siya binibigilan.
Pero mage muna. I think mage muna. Vex, Bale, Promise, Aurora. Vex. Wala palang Promise. Yeah, Vex, but- Aurora, actually. Para kay Ukir. Pwede Or, rin. yung favorite nilang Gatot Lilia. Yeah, Gatot Lilia nga. Na ngayon Sicilian. Grabe. Standard pick for Chaknu. But then, alam mo kasi, may probability, slightest probability lang din naman. Paano? Na si, slightest probability lang naman. Na si Chaknu yung mag-Arlot, pero tingin ko, Ryota na yung Arlot Parang na yun. Ryota hero siya. Yeah. Pang ano yan, pang Atay Army. Bakit sagot ng TNC rito? I still would like a CC from Heads, honestly. Gusto ko na makita ng Or something Terizla. comfortable for TNC. Either CC or Terizla. Tapos kuha sila ng... Joed. actually, pwede sa kanila yung Joed. Matilda. Matilda ako nga actually. Matilda. Well, kung magmamatilda sila dito, then ang magiging goal nila is to counter-engage the wild charge plus the final slash. So, we'll see. Because now, kanina, no, nung nakita natin nung game number 1, or Kaja, what if Kaja? Master of pain. Ruby. Kinuwi Ruby. Beast of Samus. vengeance. Against Ling Harith. Parang talamak ang Tamus lately Hindi ko madalas napapansin to in the previous weeks. Pero Third- now, this is, I think, the fourth this Fourth. week. Fourth time in total. Third kanina nung ginamit ni... Kaya mo yan. Kaya mo yan. Ginamit ni... And serve Kaya mo yan. me. Wait! Ni Bor. Yo. Tama. Sorry. Dapat tinanong niyo na ako Hindi talaga tao. tinulungan. Bagay. Pero yun, Zask yung final pick. I mean, I like the draft of Smart Omega. It's very well composed. Good against Same, the Nolan. Siguro ang key difference dito, and I think yung magiging crucial factor for TNC is ng Tamus. Kung paano nila ma-utilize yung early game advantage. Kasi I would say, he's gonna have a good time in the early game. Pero Yeah. other than that, lahat ng aspect ng game may lamang ang Omega. Yeah. And also, what's good about this Tamos ay merong tatlo or at least apat if we include the Harith na didikit sa Tamos and yung Coterant Inferno ay nagka-thrive sa ganong mechanic. Heads needs to be an X factor using this Tamus or else it's Smart Omega's turn to make it into the playoffs. Casters, pasok. Magiging tila bangungot nga ba to para sa TNC Pro Team? Dahil for Game 1, nakuha na ito ng Smart Omega. Sa pagbabalik, sa pagpasok natin sa Game number 2, pagdating sa draft, sabi nga ng ating panel parang mas nakakalamang ang Smart Omega. Yeah, lalo nga makakalabang kasi nga na-block lahat ng mga minions ng Smart Omega patungo dito sa TNC Pro Team. Ito yung kagandahan kapag mayroon kang Grok. Grok Lamang kagad, tingnan mo. Lamang kagad siya. Yeah, tsaka guys, imagine kanina sabi nga natin, may slight probability. Pero kasi pag sinabi mong nandiyan si Chaknu, tapos may Grok na agad, automatically, you would give that Grok onto Chaknu And so far, kasi dito, every aspect ngayon, swag man yan, charisma man yan, recalls man yan, ngayon, ang Smart Omega ay medyo talaga nakakalamang. Oo. Diba? Lahat tingnan mo, covered nila all their bases. Ay, konti nga lang napipitos dito si Heads, but definitely mamaya magkakalangan tayo kung paano ba nila papaganahin yung naging draft dito for TNC Pro Team. Tsaka gusto ko yung ginawa nila dito, binigyan nila uli ng Harith itong si Jong. Kasi nga naman sa Songmed, inaasar na siya. Ba't daw laging Moskov ang Moskov, kinukuha oo nga niya? eh. Di ba parang yun lang daw yung nakalagay dun sa mismong hero list niya, di ba? Pero syempre, para naman sa TNC Pro Team, pinapakita nila yung versatility nila and at the same time, lawak ng hero pool nila. Pulling off this Tams bilang XP laner nila. Pero yung damage nararamdaman na kaagad, And definitely, pwede nating asahan yung mga peekaboo para dito kay Lance. Gulat, no? Ito yung birthday sa lubong na gugustuhin mo. Makaka 3-in-1+1 nga ba dito na pick off ang TNC Pro Team laban sa Smart Omega. Mantayin natin dito sa may bandang top lane kung saan pumupuro din talaga sila kay Ryota. Even before the turtle has spawned. And speaking of, ngayon ay sinisimula natin pinakadali na to nila Kaisen. Yun ang nakuha nila na mabilisan. Itong unang pagong ng laban. Buti nilang may additional movement speed dun sa may lawa at nakaalpas. Nakatakas dito si Chaka, Mamba. Level 4 na. Level 4 na halos lahat. Yeah. Ng mga, ay, wait, si Joe level 3 pa lang at si Chaka, Hindi pa lumevel, por. Hindi nga. Di ba, imagine kung sakali man na pumikop, rotate. Pero definitely, ayan, pag-clear niya dyan, kasi tingnan niyo yung lalim ng minion wave na meron dito, Smart Omega onto Kaizen, or Kozen rather. Yes, makikita natin kung bakit din talaga niya na nade-delay doon si Big J. Pero ito na nga yung Opa. diversion play, 3, pero wala pa yung +1 dahil busy mas may bandang baba sila Kaizen. Buti nilang nakatunog itong si Atoy Arno. Pero kung titignan natin, safe ang ating mga gold laners. Dahil nga dalawang Purify
ang kanilang ibinahon dito as their spells. Pero kung sa iteman, actually wala pa namang Wala super pa. nag-impact dito. No? Oo. Bukod sa Sword Blade na meron dito si Joe. Pero mamaya pa natin naasahan talaga na medyo uukit dito sa mapa yung mga kasakitan nila. Pero ngayon para sa Smart Omega, yung naramdam natin yung confidence sa ikot. And of course, si Joan Dietz may bandang baga. Payapa pa naman yung magiging buhay yan. Dito sa mid tayo, mas lalong kailangan pumuro. Kasi tulad nga ng sinabi rin nila, Andy, kung bakit nga ba gumagada din ang gusto ngayon kahit mag-prio pick ka ng jungle, is kapag sobrang ganda no naging rotation ng mid lane nyo. The mid lane is everything, pero dito sila sa may banda. Ay, Rosal! hindi tumama yun. Wala Pero pa. nakita na ni Andorio, may mga lumabas doon sa may bush. Sa orange. Babang si Kuzen na pagtulong-tulungan. First blood para sa Smart Omega. Kasama pa yung Tori ata sa ibaba. Apat sila doon, Burrito. And then definitely nasulit yan ng Smart Omega. Instead of them being afraid dun sa mga diversion play ng TNC, sila yung gumagawa nila ng mga surprise attacks. Nagmamadali ngayon ang ibang mga members. Hindi mare-reset yung turtle, pero minamadali na to nila Kizen. Okay, si Chuck Nung nag-iipon nila nila. Ikalawang pagong ay papapat sa kamay muli ng CNC Pro Team. Pero habang nangyayari ang mga bagay, tumamaho lang si Jong dun sa may bandang ibaba. Ay, hindi lang Moscow, may harit pa ako ngayon. Mag-harit pa siya doon sa linya niya. Maagang nabasagan ng Torre doon si Kuzen. Nabigyan na nga, nabasagan pa ng Torre. And for Smart Omega, sobrang laking bagay nito. Oo. Spacing-wise, mas lalawak ang vision and of course, yung magiging sunod nila dito sa mga follow-up na pwedeng gawin ni Chakno. Speaking of which, nandito tayo sa may bandang gitna na kung saan medyo namumuro pa rin ang tensyon between TNC at Smart Omega. Oo, kailangan nga nila talagang bigyan ng pansin ang kanilang gold laner na si Pozen. Pero ang maganda naman, binibigay na yung gitna, at least para makahabol. Kasi nga naman, sobrang crucial para sa mga gold laners natin. Kahit isang beses ka lang mamatay, kasi may mga miss out ang mga siege minion, and si Hens nararamdaman na rin mga normalang ganap mula doon sa kanyang mga palakol. Ayun, oh. Yun ang strength talaga ng isang Tams, yung close fighter fight, diba? And definitely, yun yung gusto niyang close range ng mga fights against Andorio pag wala nga siya sa mga pader. Pero ngayon ay medyo papaderan ni Heads yung LBM. Habang dito sa may bandang baba pa rin na magiging puro ng depensa for TNC Pro Team. Iikot, kung si Play, si Escalera lang ang makikita. Nandyan din nakabang sila Ryota, pero wala muna magaganap na kahit anong fight. Tahimik yung mapa natin, Burrito. Oo, no, kung ikukumpara natin ng game number 1 na puro action, ilang minuto pa lang ang nakalipas. Ngayon, isang death pa lang ang nakukuha dito ng TNC. Magsi 6 minutes pa. Di ba, 6 na minuto na. Imaginein mo yun, ikatlong pagong na ay malapit-lapit na sa pagbuhay. Pero mali na si Chakno. Dito sa may bandang gitna naman, may konting pokes na nagaganap. Pero tahimik pa rin, ha? Kahit Smart Omega ngayon, they want to take things carefully. Kasi sabi nga, good things comes to those who wait. Pero hanggang kailan kayo mag-wait over? Hey. You have to make your play. Dito yung diversion play. Tatlo, +1, there's KZN, nakatake. Sila pa yung na-final slash doon habang si Andorio ay nakakuha na ng kill. Pero kailangan nyo mag-trust, kaya lang hindi na ata kasi double kill na. Itong si Heads. Ngayon, nandun yung wall habang si Joe mahabol lang. Escalera, nagamit na rin yung kanyang kusili. Hindi na nila makaanko. KZ again. For the third time, ay nakuha yung pagong. Si Joe may kailangan na umatras. Pero nandun yung fracture. At si KZ ay makakapatay muli. Ito na yung maganda. Kapag dikit-dikit pala kayo nakakita natin yung kalakasan ng isang Champs. Ngayon hindi niya tatantanan si Ryota. Nakafocus ang sides ng TNC Pro Team. Aray. Sa may bandang gitna kaso Ow! pagtutulungan. Sakit nun, nagamit yung Benyas pero hindi naging sapat para makataka siya. Pero ito na naman si Ito na. Kozen. Isa sa mga talagang hina-highlight dito sa TNC Pro Team na player, no? Kasi again, dun sa mga pagkakapalan, wala na pangyari magsabi niya kasi si Kozen. Ito pala. Binabanatan din ng members dito ng Smart Omega pero nagtagumpay siya pa sa pagkitil ng buhay dito ni Chuck. Eyes on the prize here para sa TNC Pro Team. Sabi na kung kanina tahimik yung mapa, kahit tahimik pala yung laban, sige, paingayin natin. Unti-unti na tayong umaangat pagdating sa kill score. Nagkaroon ng konting kalamangan ng TNC dahil nakakabasag na sila ngayon ng Torre and as well as nakakailang linyang wave din na clear dito si Kaizen. Ito na naman yung secret weapon na pwede nating asahan. Kasi remember, pagdating sa Nola, may slow na rin yung kanyang niya. fracture, di ba? Yung mga rift. So talagang hihigupin ka lang yung init, lagkit, pag sama-samahin mo na. Habang for Smart Omega naman, kailangan nila ng isang matinding untog para dito kay Chakno. Alam mo kung babalikan natin ang story ng TNC, majority ng mga laban na kanilang dinadaanan ay lamang sila palagi sa Lamang. early game. Nagkakaroon lang ng mga nagiging problema kaya hindi nila na-close out yung mga laban na iyon. At ito na ang panahon para kumbaga baguhin lahat ng mga istorya, baguhin lahat ng mga naganap.
Diversion play sila nagagawin. Huli ata, okay. Nagamit na rin kagad yung kanyang dominant descent. 5 members mula sa TNC ang narito pero minamakro sila. Ginagalawan na ni Andorio dun sa taas. Grabe naman si Andorio dun. Sabi na, huwag niyong ipilit mga pre, I got this. At ngayon, unti-unti na naman nag-start over ang mistulang ba mysterious person na si Chakno. Hindi rin sure ng TNC kung kailan nga ba papasok yung ibang mga members. Pero sa ngayon, ang sigurado ay nag-respond na ang unang Lord sa laban na to. Sisimulan man nila Kizen. Pero ito na nga lang din na magiging bangungot sila. May nahuling isa! Nandun ang final dash, pero nandun yung I'm offended, pero parang siya tayo na-offend doon. Lancy! Kasi nga si Hill, sasalubong na rin, kontra rin Sperdoy na pop na nga, nakikipagsabayan siya dito kay Andorio, pero hindi makahampas. Si Andorio tumatakbo na lang, ako si Jack Papa, siya ay kailangan na rin tumakbo, play kaya nagamit na nga rin niya. Ang tanong, makakatakbo ba siya? Walang cycle ng ice, sakto lang talaga! Di ka na, buti na lang ay nakahampas pa. TNC Pro Team, trumabaho na rin si Cousin sa itaas. Sinarado ang pinto pero inabot pa rin doon ng TNC Pro Team. Grabe na talaga dito si Heads. Spearheading the offense here for TNC Pro Team. And they'll not stop there dahil ngayon ay maganda magiging posisyon nila para dito sa Lord. Aabante ng konti sila Andorio. Pero mistulang mang nasasabayan at pe-predict na nila yung mga paggagalingan. Kaso si Cousin nga lang doon sa may bandang baba. Oh, delikado siya dito. Pumunta pala siya doon mula sa Spear of Destruction. At siyang na-destroy doon mula sa Smart Omega. Full V5 ang magiging laban. Parang lalamang pa ata dito ang mga barangay. At ngayon naman ay naka-flow na rin doon sa may bandang gitna. Nag-aantay na lang si Kaisen kung sino ang magre-react. Kung sinong sumilip dito, yayariin ko pre. Diyan lang kayo, buy lang kayo ng some time. Habang dito sa may bandang gitna, dalawa yung pwede niya maging target. It's going to be Andorio. O kahit na nga lang isang hero, pero nakita niya si Andorio. 1v1. Sabi niya, pre, hindi pwede yan dito. May 1v1, may Don't 1v1 do nagaganap. that. Okay, nag-aabang si Andorio na Yung orange pagkakataon. buff, Oo nakuha nga. niya. Nakuha niya yung orange buff doon. Available na yung purple. Pero kailangan lang magmatsyag. Yup. Smart Omega nakabantay din. Kung na saan man kikilos dito ang TNC. At saka kalat-kalat din sila dun sa mga damo kasi nga naman, binapantay nila kung saan Manggagaling eh. manggagaling itong si Lancy. Anditong army at mga tanod. Pero sa ngayon, ay full offense pa rin. Papaluin na ng konti doon. Kalahati. Sa mga side. Pero ngayon, yung Lord ay medyo bumababa na rin ang buhay. Okay, 4K, 3K. Andorio magtatagumpay doon sa Lord na yon. Habang sila nakuha na rin sa Takbuhan na. diversion play. Inabangan na rin siya. Dapat Andorio lumabas. Andon yung wildcard. Ito na nga ata yung pagbaligtad mula sa Smart Omega Jong. Ay nakuha na rin isa. Habang dalawa namatay dito sa TNC Pro Team. Hindi na normal isa. Hindi na kaya ng bato. Paano ka tatagal kung si Bat laban sa bato? Grabe, no, tinagtad, hinitak lahat. Tinagtataga yung bato doon. Pero for Smart Omega, para kay Chuck, no, parang nag-enjoy pa siya na doon nag-diversion play. Pero silipin muna natin ang sabay-sabay yan sa Infinix Instant Replay. Sumakto yung diversion, yes. Pero remember, may ultimate pa sila Big J. Oo. Nagsabay-sabay doon. Lahat ng damages. But speaking of damages, you cannot deny na hindi mo gugustuhin saluhin lahat ng sibat ng isang Moscow. Ang hirap eh. Tinry ni Chuck Mamba na normal hits eh. Kaya nakaproblema. Ang sakit nun. Hindi rin siya makalapit kasi naka-corrosion site. Nagpapatong-patong yung slow. Oo. Ngayon ay nakuha naman ng Smart Omega ang Lord na yon. Pero natunaw din kagad. Habang nilipay na siya, andito rin napapasok yung Smart Omega. Naku yung barangay. Habang nilipay na siya, andito rin napapasok yung Smart Omega. Naku yung barangay. Kakatok na talaga. Meron din gagawin dito ang pagbulusok. Ang TNC Pro Team. Tatlo kagad na tumumpa. Naku po siya. Meron naging kabayaran. 3-3. At si Casey din nakakuha din ang kill. Pero nakabawi naman si Ukir. Triple kill or killing spree para dito sa Smart Omega. Tig-isa na lang ang natitira. It's Cousin and Andorio ngayon na matitira ang dumepensa. Dire-diretso lang si Cousin. Ikiklear na pilit dito ni Andorio. Ang catapult ninyo na dala-dala dito ni Cousin. Pero look at that ngayon. Ay medyo mangangaray din si Andorio. Okay, kaya niya ba? Kaya niya bang tapusin to? Meron ba siyang Teka. friend of nature? Wala eh, wala. Wala. Pero andun yung pang-abante dito ni Andorio. Nako po, ang pangungulot. Andun na rin ang reinforcement mula sa Smart Omega. Ang dami nangyayari, nabubulol na ako. Grabe no, ang dami mong kailangan tignan. May paminikam tayo dahil nabasagan ng tore. Base turret pang nawala sa TNC doon sa may bandang tas. Naka-flow yung may Smart Omega earlier. Pero 12 to 30 ng ating kill score. Pero kahit na nakabutas ng gitnang tore doon si Cousin, bakit parang sila pa yung nababox out at naku-corner sa side nilang base? Ang hirap na ito Again, yung main damage dealer ng TNC Pro Team na si Cousin ay wala. Ang pagkakataon nito ng Smart Omega, pagkakataon ng barangay na kumuha muli ng mga turret. And now, na ilang segundo na rin lang ay mabuhay ang pinakasunod na Lord ng laban na ito.
kailangan talagang kunin at i-contest ito na magkabilang kupunan. Tama naman din yung ginawa kanina Smart Omega, pero nagkataon na may isang nakalagpas sa mata nila. Si Kozen ang nagiging puwing ngayon sa bangungot na luot na si Andoryu. Pero sa pagkakataon na ito, bawal kang mapuwing, bawal kang pumikit, bawal kang mamalikmata. Dahil in an instant, andito na naman ang diversion play. Bandang taas silang atake pero wala silang aabutan na miyembro ng barangay. Ata nila, naku, magiging ko lang Smart Omega dito, i-rush natin. Kasi nga naman nag-diversion play. Ngayon si Andoryu, nagmamadali na talaga. Kailangan din magmadali din ng Seriota, TNC Pro Team. AK, yung buhay ng Lord na ito. And this time, papasok na rin si Joe. Andun yung final slash. Si Casey na nag-aabang. Pero si Joker ang magwawagi. Yung wala pang retry, men. Ngayon si Joey nakukuha na rin. Si Kozen! Si Kailangan Kozen! ng lumaban. Kailangan humabol. Si Kozen nasa may bandang gitna. Nandun yung kanyang si Bat. Pero hahabutan na agad siya dito ng Smart Omega. Ang barangay ay nagigigil na. Doon pa na agad itong si Kozen. Habang si Joe sa may bandang ibaba. Nakukorner din. Pero ilalaban niya. Ang sakit ng fracture, men. Doon pa si Joe. Dalawa para sa isa. Hindi gumana ang plano doon ni Kozen na durumekta lang sa base ng Smart Omega. Sabi niya, napanood na namin yan mga pre. At ngayon paparating na tayo sa climax ng ating laban nga ba. Andito ang palitang Kozen at Andoryu! Ito na ata yung paggatong again. Playoff dream ng Smart Omega ang nakataya dito. At kailangan na kumapit ng Phoenix Army. Narito na pagpasok ng bagong barangay. Pero kakalma sila. Alam nila yung kakayahan ng Phoenix Army na dumipensa. Re-respeto ang barangay. At sa ngayon nakikita rin natin ang diskarte at disiplina. Masipag, masinop, check na check yan for both TNC at Smart Omega. Pero saan nga ba tayo nagkakatalo? Dahil na nga lang din yan sa damages. And speaking of damages, nakikita rin naman natin kung bakit nga ba kailangan mo respetuin si Kozen. Si Halward na rin pala siya dito. Tapos kung papansinin nyo naman yung counterpart niya, maglalak item pa lang naman din pa rin dito, si Job. Pero yung mga appear disappear niya, magdi-disappear talaga yung HP bar mo pag tinamaan, Kay. Ang habdi talaga, no? Ramdam na talaga ng TNC Pro Team yung mga hambalos at yung mga sakit mula doon sa mga chrono dashes and synchrovision Oo. ni Jom. And this time ay walang wind of nature itong si Kozen. Wala pa. Oh, rose gold nature ang hawak niya. Kasi kanina, di ba, pumuro siya. Kaso nga lang, ang kailangan puruhan din dito ng TNC is going to be their defense. Naka-flow lahat ng minion wave ng Smart Omega. At sa ngayon, sila din ang may hawak ng overall vision dito sa ating mapa. Pero hindi pwede maging pikit mata na nga lang din na maging depensa dito ng TNC Pro Team. Andyan ang Magic Sentry marireveal. Medyo malayo-layo si Shaco sa kanyang mga kakampi. Pero hindi naman ito aasimin pa ng TNC Pro Team. Okay, diretso dito ang Smart Omega. And si Ator R ay Sinarado. nagpapakita na rin. Diyan na lang kayo. Andyan na naman yung curfew para kay Jackno eh. Ayaw nila bigyan ng pagkakataon ng TNC Pro Team na magkaroon ng magandang posisyon. Escalera, nasa kanya ang bola ngayon. Kailangan niya makahatak ng maganda. Let's see kung hahatakin niya ba. 4 na members mula sa Smart Omega Wala pa. na kukumpulan. Meron ding flicker pa itong si Ukir. Kaya any moment, if ever na mahuli siya, ay makaka-ataka siya sa pagkakataon. Pero TNC, kailangan nilang humanap ng way para maagang makapwesto doon sa Lord Pit. Pareho silang may threat kasi na baka biglang may lumiko. May sumegway, no? Baka biglang may sumegway, rumekta lang sa goal. Dahil at the end of the day, yun lang naman yung pinaka-gusto mo mamasag, may pinaka-base ng kalaban. Okay. Pero sa ngayon, magtatagpo. Sino nga ba magbabago? Magiging resulta ito! Charles, niligo pa nga! Panagagan sila dito! At nagsusumigaw na ang barangay. And this ang si Antonio ay nanganganib din. Tumba ang jungler mula sa Omega. CNC kumakapit pa, 1-for-1 na naging palitan. Since walang jungle, ito na yung pagkakataon ng Phoenix Army na pumwesto dun sa Lord. Pero wala rin yung diversion play. So Wala hindi rin. basta-basta makakapag-surpresa dito. Ang members sa TNC Pro Team, ito na naman yung appear-disappear. Mangangaray ka talaga. Ito yung appear na hindi mo gustong salubungin. Nandito ang Spirit Destruction sa salubong kay Jackno. Tumama yun, pero tumama din! Two-man final slash! Mula dito kay Ator. Laban na! Ito yung laban ni Kaysen and double kill na pa rin kay Jom. Pero matulong pa rin. Heads ang nakakuha nun. Habang si Babalik? Ator R, Kaysen at Heads nagkakasalubungan na. Dito na si Okir. Oh, no! Sumama na yung alien! Sumama na yung alien! Itinataas na ang kanyang mga kamay. Pero dalawa na lang ang natitira para sa TNC. Habang 3 naman para sa Omega. 3 para sa 2. Pero magiging sagot dito na Smart Omega, meron tayong retrieve. Daliin na natin to. Pwede pa nga maging 4 kasi pwede mag-summon dito na Nightmaric Spawn si Ukir. Ayun na nga, oh. At kita nyo naman kung paano rin depensa ni Ryota yung bawat entry point dito ng army. Andito man ang konting lapit ni Heads. Pero yung Lord ay masesecure pa rin ni Andoryu.
hindi nila in-expect yun. Paglapag ng Nightmare Expo, tinanong kaagad yung mga members ng TNC, alien ba? Alien! Nilabas yung alien dito ni Oker na may 4, 2, and 10 na KDA. Ngayon na medyo matigas-tigas na Lord na doon. Ito na yung 18-minute Lord. Ito na. Mahirap pa para sa TNC pero kailangan nilang kayanin. Kompleto naman sila dito. Ito na ang tagpo na maaari makapagpabago na magiging takbo ng kanilang tournament life dito ngayong season 14. Pero isa-isa na nga lang din natin titignan kung paano nga ba ang magiging depensa at opensa dito ng TNC Pro Team. Aabante at magmamarch ang Lord doon sa may bandang taas. Kompleto ang buong barangay. Isa na lang ang katanungan dito, diretso na ba ang Smart Omega patungo sa playoffs? At ito na yung final shot, pasok na siya Donio, retribution na gamit ng atin, and yung Tempest of Flame. Ngayon, isa-isang tumutugpa ang TNC Pro Team at diretso sa playoffs. Smart Omega! And with that, Smart Omega officially qualifies for the playoffs! Napakatinding laban ang hinatid ng dalawang kupunan na